Huli, Kuya Albert. Kuya Albert, kasama ka dito. Galing ah. Okay, patingin nga. Oh. Huwag kayo, quiet lang ha, quiet lang. May ano dito. Makakaupuan mo. Makakaupuan mo. Dali na. Ginutom. Po tayo lahat ay tumayo at sabi po tayo sabi ko yun. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad.
banal na salita, Ama, nawa po Lord sa araw po nito, sa anak niyo pong gagamitin na binigyan po siya ng katalinuhan, kalakasan na may bahagi niyo po ang inyong mga salita na maayos sa mga narito ng mga bata o mga matulaman po. Nawa sa araw po nito na malalaman po namin na salita, Ama, na may sa isip po namin ito at may sa puso, na may bahagi pa po namin ito, yung mga salitang maririnig po namin ngayon na sa mga tao po hindi po nakakakilala sa inyo, na may bahagi po namin, Ama, nawa po Lord na patawarin niyo po kami sa amin po hindi po lugod sa inyong mga kasalanan, Ama. Patuloy niyo po kami patawarin, Ama. Din po kami kapasalamat, Ama, sa araw ito. Yun po sa aming dalangin sa ating pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Yung malaki na langaw. Langaw ba yung langaw? Teacher Rose, target mo kayo ng langaw nyo, yung malaki. Yung langaw yun. Langaw yun. Langaw ba yan? Langaw yun. Sa kanyang templo is meron pa rin po tayong time para mag-aral po ng kanyang banal na salita. Sabi nga po na wala pong pinipiling oras, panahon o lugar po yung pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya sulitin po natin yung mga araw po na magkakasama po tayo. Kaya sige po, kung meron po tayong mga Bible, nasa libro man po yan o nasa phone, sumalit po tayo sa Lucas chapter 6, starting at verse 20 po hanggang verse 26. So yung may caption po ito na may caption or tema po ito na nakalagay po dito ng ang pinagpala at ang kahabang-habang. Ano pong babasahin? Verse 20. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. So, yun po. So, atin muna pong talakayin yung first phrase po na sinabi po na dito na tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi. So, ibig sabihin po, at sa mga time pong ito is nagtuturo po ng ating Panginoong Jesucristo. And yung itinuturo po ng Panginoon ng mga araw po ngayon is ito pong pag-aaralan po natin. Right? So, sabi po dito na pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos o Panginoon. So, pagtuunan po natin ng pansin ng salitang dukha. So, kapag sinabi pong dukha, ay naman po natin yung other terms. Yung mga terms po nito is maaaring mahirap or nahihirapan sa buhay. So, sa unang pagbasa po natin, marahil mahirap po sa atin na intindihin dahil paano pong pagpapalain yung mga dukha, di ba? So, parang sa unang pag-intindi po natin is parang mahirapan po tayo intindihin. Pero kapag pinagbulay-bulayan po natin ng pinagbulay-bulayan po natin na may kaalaman po na galing sa Diyos, mas maintindihan po natin siya ng mas maayos or matiwas ang puso. Sabi nga po dito na pinagpala kayo ng dukha. So, given na nga po yung sinabi po dito na sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pero yung ibang dahilan pa po kung bakit pinagpapala yung mga dukha, so alam naman po natin na sinabi po ng Panginoon na sa kanyang mga salita na bumaba po siya ng mga araw dito sa ating mundong ibabaw para akuhin yung ating mga pagkakasala. So, meaning kasi po, hindi po bumaba yung ating Panginoon para sa mga walang sakit, di ba? So, parang nagiging kahulugan lang po nito is tayo pong mga tao, kung wala po tayong mga sakit or magaling po tayo, hindi po tayo lalapit sa doktor. Ganon din po naman yung doktores, hindi po na tayo pagagalingin kung wala po tayong sakit. So, ganon din po sa buhay pananampalataya po natin, lalo't higit po sa ating Panginoon na yun nga po na hindi na po tayo pagagalingin or tutulungan kung kaya naman po natin. Diba? So, pagpatuloy po natin, ang sabi po po dito sapagkat sa inyo, kaharian. Okay. So, isa pa pong dahilan kung bakit pinagpapala yung mga taong nahihirapan sa buhay. Dahil yun nga po na marahil yung mga taong dukha po yun or nahihirapan sa buhay is kahit na limitado man yung kayang mabili ng kanilang mga pera, gano'n, o limitado man po yung kanilang mabibili, hindi man po sila makakain ng 3 beses sa isang araw, stable man po yung financial state nila, pero pinilit pa rin po nilang lumaban ng patas. So yun po yung isa sa mga katangian na hinahanap po ng Panginoon sa tao or anak niya pong pagpapalaki. So kapag po kasi yung isang tao is kumbaga po lumaban ng patas sa buhay kahit maraming pagsubukan, and syempre po nandun yung faith, yun po yung isa sa mga katangian na hinahanap ng Panginoon sa taong pagpapalaki. So dito po sa verse 20, maliwanag po na sinasabi na yung mga dukha po is pinagpapala dahil nasasabi po ito sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. So ibig sabihin po,
kung ano po yung nasa sulat dito sa Bible, is yun po yung ating susundin. And pagpatuloy po tayo, verse 21. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Hanggang dun muna po tayo. Sabi po na, pinagpala kayong mga nagugutom ngayon. So kung sa verse 20 po, is pinagtuunan po natin ng pansin yung salitang dukha. Ngayon naman po sa verse 21, mag-focus naman po tayo sa word na ngayon. So alam naman po natin na kapag sinabi ngayon, hindi bukas, hindi gapon, hindi bukas makalawa, sa mga susunod pang mga araw. Diba, nasa pagsinabi ngayon, kasalukuyan pong nagabi. Dito po kasi sa mundong babaw, diba, mayroon po tayong tinatawag na pagkain. Physical food po ngayon is kailangan po natin, or isa sa mga pangunahing resources na kailangan ng tao para mabuhay siya. So hindi lang naman po iyon yung kumbaga po yung kumbaga po parang kakainin ng isang tao, or kumbaga mapupunta sa kanyang sikmura para magkaroon siya ng community. So sabi po dito sa Mateo 4:4, supporting verse po natin to, sabi po na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa lahat ng mga salita na namumutawi or nagmumula po sa bibig ng ating Panginoon. So ibig sabihin po na hindi lamang sa mga physical food nagkakaroon tayo ng lakas, hindi lamang sa mga pagkain na kinakain natin so nagkakaroon tayo ng buhay at kalakasan, ngunit pati din dito sa salita ng Panginoon na ating pagpaparalan. And isa po sa paraan or way para makakain po tayo ng spiritual food is yung pagdalo po natin sa mga gawain. So inyo na po bang naranasan na dumating po yung time sa atin na parang may kulang, na kahit kumain naman ako ng umagahan, tanghalian, dinner, wala naman akong gagawin, pero bakit parang may nakaligtaan? So alam ko po na hindi man po siguro sa ating lahat, pero alam ko po na may nakaranas na po sa atin. So marahil yun po yung isa sa mga sign kung bakit kung siguro po yun po yung isa sa mga sign na gutom po yung buhay pananampalataya natin. So usog man po yung ating physical body, pero hindi po natin alam na yung spiritual na pamumuhay po natin is gustong kumain ng pagkain ng ating Panginoon, ng salita ng ating Panginoon na tinuturing naman po natin yung pagkain. Amen po ba? So sabi ko nga po kanina, yung pagdalo po sa mga ganitong gawain isa sa mga way or paraan para makakain po tayo ng spiritual food. So kaya everyday donutch man po yan, evening watch, mga Sunday service celebration, Sunday service celebration, fellowship man po yan, tapos pilitin po natin yun naman. Sabi nga po, hindi lang naman po sa natin nabubuhay. So, sa bawat salita ng ating namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So sa tuwing nakakaranas po tayo ng baga kapag subukan po sa ating mga buhay or parang may kulang sa atin, dumalo lang po tayo sa mga gawain, or kung wala pong mga gawain sa mga nasasakupan po natin, maaari po tayong, yun nga po yung sinasabi po ng devotion. Amen po ba? So, simula po tayo. Let's start po. Verse 21 pa rin po. Sinasabi po dito na pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisita. Amen. So, sabi po dito na pinagpala kayong mga taong tumatangis. Pag sinabi pong tumatangis, ibig sabihin po kumbaga malungkot or umiiyak, tumutulo yung luha po. Na pinagpala kayong tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa or magsisigala. So, kumbaga yung tinutukoy po dito yung mga taong nakakaranas ng kapagsubukan sa kanilang mga buhay to the point na tumatangis na sila dahil hindi nila kaya. So sa buhay po natin, alam ko pong hindi man po tayo nakaranas, is makakaranas po tayo. So maging matatag po tayo, especially sa ating buhay pananampalataya po, di ba? Na kailangan natin maging matatag. Siyempre po, kailangan din po natin umaksyon. Ganun po ba doon? May pananampalataya na may action na may pananampalataya. Sabi nga po, sa Pampangan, kailangan po natin kimot, di ba? Kailangan po natin gumawa ng action sa ating mga pagpapasya. So, siyempre po, pag action, nandun din pananampalataya. Kapag pananampalataya naman po yung sandigan mo, kailangan mo rin pong magkaroon ng action. And yung dalawa pong yun is parang mga main na kailangan mo sa buhay mo para mapagtagumpayan mo yung specific or particular na kapag subukan mo sa buhay. Diba na, sabi nga po, hindi naman ito ibibili ng Panginoon yung mga pagsubok na yan kung hindi niya alam na mapagtatagumpayan. So alam po ng Panginoon yung mga bagay po yan na mapagtatagumpayan po. Kaya inalaw niya po para maging malakas po tayo bilang kanyang mga anak. At sabi po dito sa unang Pedro, Kabanata 5, versikulo 7, ipagkatiwala ninyo sa Panginoon ang lahat ng inyong mga alalahan sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita na sinasabi po dito na ipagkatiwala po natin
sa Panginoon yung lahat po ng ating mga alalahanin sa buhay. So, maliit man po na alalahanin yan, o sobrang laking problema po yun sa ating buhay, pagkatiwala po natin sa Panginoon. Isipin po natin na kapag pinagkatiwala po natin sa Panginoon yung mga kapagsubukan po sa buhay, masusolusyonan po yun. Diba? Sabi nga po yung Diyos natin, siya perpekto, dakila at makapangyarihan sa lahat. Diba po ba doon? So, sa tuwing magkakaranas po tayo, kumbaga, nababalisa. So, ipagkatiwala lang po natin sa Panginoon. So, hindi naman po siguro ibibigay ng mga taong yun yung titulo sa ating Panginoon kung wala po siyang natutunayan. So, ang Panginoon po is hindi na niya kailangang magpatunay sa ating mga buhay dahil doon pa lang po sa krus ng Kalbaryo nagtipos na po yung ating pagkakasala. Sobrang katunayan na po yun para sabihin po na siya po talaga yung Diyos. So, lagi lang po natin tandaan na kahit gaano man kabigat yung ating mga problema, ipagkatiwala po natin sa Kanya. Hindi man po natin siya nakikita sa ating mga paningin, sa ating mga mata, ngunit nararanasan naman po natin yung kanyang kaliwalhatian. So next po, 20. Pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupukutan kayo. Pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinaparatangan kayo ay masama. So sabi dito na pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupukutan. So yung tinutukoy po na anak ng tao dito is yung Panginoong Jesucristo dito. So bagamat sinasabi po dito na anak ng tao, pero yung ating pong Panginoon is Diyos. Ngunit nagkatawang tao lang po upang akuhin yung ating mga pagkakasala. So sabi po dito, mapagpala po tayo kung kinapupukotan or inuusip po tayo ng mga taong wala pa pong lubos na pagkakilala sa atin. So ako po, or kami po personally sa buhay po namin, kasi po kami, nga po, alam na po nila kay Cheers na nagdo-donut po kami. Then may mga tao po, nakapag umaga siya, yung mga nakatambay po dyan sa kami. So sinasabihan po kami na bakit daw po, ang aga naman daw po namin gumigising. At parang sabi po sa amin na, saan ba kayo pupunta? Parang ganun po yung atake po nila sa amin. Kumbaga, hindi na lang po namin ito, kumbaga, parang hindi po kami nagpa-apekto. Sabi nga po, kung magpapa-apekto ka sa mga bagay na iyon, mas panghihinaan ka ng loob, hindi po ba? So, mas magpakumbaba po tayo dahil alam po natin. So, sabi nga, kung sino man ang nagmamataas, ang siyang ibababa. Ang siyang nagpapakababa, ang siyang itataas. So, ganun po sa buhay pananampalataya po natin na kahit malayo po yung edad nila sa atin, ngunit tayo naman po yung labas na nakakaalam ng mga bagay po patungkol sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Piliin po natin na magpakumbaba dahil yun po yung nararapat na susulat po sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. So wag po tayong mag-alala kung ano man po yung mga problema natin sa ating mga buhay. Dahil sabi nga po, alam po ng Panginoon yun. Diba? Na nihibla po ng ating mga buhok is alam po ng Panginoon. Kaya ipagkatiwala lang po natin at magpatuloy pa rin po tayo kung maraming mga tao man po yung kinapupuutan tayo o inuusip tayo dahil sa pagsunod po natin sa Panginoon at sa Kristo. Next po, 23. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din naman ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga trupe. Sabi po dito na magalak at lumukso sa tuwa. Ibig sabihin po na kahit ano man po yung mga negatibong bagay na pinapahintulutan pong pumasok ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa likod po ng mga negatibong bagay na ito, pinakailangan po natin at nararapat po tayong magalak. Dahil di ba na kung nasimulan mo na yung pagdalo sa mga gawain na katulad po, ipagpatuloy po natin. So marahil sa una po is nakakahiya, pero malalaman din po natin sa huli na walang nakakahiya at hindi po kulangan yung pagdalo po sa mga ganitong gawain. At sabi pa po dito, gayon din naman ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga puno. So hindi lang po pala tayo yung mga nahihirapan o hindi lang naman po pala tayo yung nakakaranas ng kapagsubukan, nakakaranas ng pag-uusig, nakakaranas ng puot na galing sa ibang tao. Kundi ganoon din po pala yung mga naranasan yung nauna po sa kanila. So yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin magpatuloy. Kung kaya po ng iba, mas kakayanin po natin. At kung para sa Diyos po ito, kailangan po natin magpatuloy. Verse 24, ngunit kahabag-habag kayo, kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawa. So dito po sa verse 24, kaawa-awa kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawaan. Di ba na, meron nga pong isang Bible verse dito po sa Matthew
chapter 19, verse 24 na mas madali pang makaraan or makapasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang maya. So, actually, hindi naman po talaga yung sinasabi po dito yung karayom na maliit or yung kamelyong malaki. Pero nandun po yung mismong concept na kumbaga parang nearly impossible or impossible po sa mga mayayaman na pumasok sa kaharian ng ating Panginoon. Pero dito po sa sinasabi po sa Lucas 21, wait lang po. Lucas 21 po. Sabi po dito, may caption po ito na, ang handog ng isang byuda. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Verse 2, nakita rin niya ang isang dukhang byuda na nagkulog ng 2 salaping talsik. Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang byudang iyon ay higit pa sa inihandog ng lahat. 4, ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganahan. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. So, imaginin po natin yun na, merong mga mayamang tao na libo-libo or milyong-milyon yung mga pera at nagbigay po sila ng kaloob sa ating Panginoon. Ngunit yung kaloob po na ibinigay nila is kumbaga parte lamang po ng kanilang kayamanan. At meron pong isang byuda na pumasok po sa templo ng ating Panginoon at naghulog din po siya gaya ng ginawa ng mga mayayaman. Pero this time po, inihulog niya po yung lahat ng kanyang buong kabuhayan. Sabihin man po natin na 2 pisong tanso lamang iyon at napakalayo po ng halaga or value po nun sa kumbaga po sa kaloob po ng maraming kumbaga po sa kaloob po ng mga mayayaman na napakarami po. Pero nandun pa rin po yung katotohanan na mas marami nga po yung ibinigay ng byuda. Kasi imaginin po natin na kung binigay lamang ng mga mayayaman ng parte ng kanilang kumbaga kabuhayan, is meron pa rin silang natitira. Pero ang byuda po na yun ng dukha, is ibinigay na yung kanyang buong kayamanan, ibig sabihin yung kanyang buong kabuhayan. So sabi po ng Panginoon sa kanyang mga apostol na mas marami pa yung ibinigay ng byudang dukhang ito kaysa sa ibinigay ng mga naunang mayayaman, dahil yung byudang ito is ibinigay niya lahat ng kanyang kabuhayan. So malinaw po na sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoon na kung ang isang tao po ay may kaya at kumbaga nga po sinasabi po na mayaman, is gamitin niya po ito sa kumbaga po sa pagtulong ng kanyang mga kapwang nangangailangan. So sabi dito na mahirap pa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. So ibig sabihin mas madali pa po na makalusot or makapasok yung kamelo sa butas ng karayom. So ibig sabihin po na kahit na po walang pinipiling estado yung Panginoon sa pagpapalain niya po, is nandun pa rin yung paraan para kumbaga po mapagpala ka ng Panginoon. So sabi nga po dito, dukha po iyon, ngunit sinabi ng Panginoon mas mapalad o pinagpala pa po iyon kaysa sa mga naunang mayayaman dahil ibinigay niya po yung kanyang buong kabuhayan. So proceed po ulit tayo. Verse 25, kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. So ibig sabihin po ng ating Panginoon dito na kaawa-awa yung mga taong nagsaya at nagalak muna bago maghirap. Yun po ba yun? So ibig sabihin po, mas pinili po ng mga taong iyon na magpakasasa kaysa purihin po yung ating Panginoon. Napakaraming chance at pagkakataon po na ipinagkaloob ng Panginoon po sa kanila, pero mas pinili pa rin po nilang gawin yung taliwas po ng mga bagay po. So sabi po dito na kaawa-awa po sila na bagamat kung isipin po nila sa kanila na parang ang saya-saya po ng mga bagay na iyon, pero alam po natin tayong mga Kristiyano na mas masaya po ang dumalo sa mga ganitong gawain at mag-aral ng salita ng ating Panginoon, dahil hindi lang po tayo kumbaga dumadalo sa mga ganitong gawain para maisalba, kundi dumadalo po tayo sa mga ganitong gawain para magparangalan po natin yung Panginoong Kristo. Sabi nga po na kapag nakipag-isa ka na sa ating Panginoon, is bagong nilalang ka. So tayo po mga Kristiyano, kailangan po natin patunayan na bagong nilalang po tayo. Hindi lamang po sa kumbaga sa lahat po ng salitang lumalabas sa ating mga bibig, ngunit patunayan po natin sa pamamagitan po ng gawa. So ibig sabihin po, dumalo lang po tayo ng dumalo sa bahay-panambahan o mga gawain ng Panginoon na kahit napakarami ng pagsubukan, magpatuloy lang po tayo dahil
kapag tayo po nagpatuloy, hindi po tayo mawawalan. Pagkus tayo po nagkakaroon ng tiyak na kaligtasan at maiwas po tayo sa tiyak na kapahamakan. So, verse 26 po, last verse. Kahabag-habag kayo kung kayo pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Sabi po dito na kaawa-awa yung mga taong pinupuri ng kapwa nila tao. Di ba alam po natin sa 10 utos na isa po doon sa 10 utos na huwag kang gagawa ng inyong Diyos-Diyosan at magpapatira pa dito. Yun po ba yun? So, kung yung mga tao pong iyon is lumulukod, pinaparangalan po nila or pinupuri yung kapwa po nila tao, is makukonsider po natin na kasalanan po yun. So, hindi lamang po ikaw na hiniluhuran yung magkakasala, ngunit pati po yung lumukod. So, imaginein po natin yun na kung nag-commit po tayo ng ganong kasalanan na hindi lamang ikaw yung nagkasala, ngunit nadamay mo pa yung ibang lumukod sa'yo. So, sa buhay po natin, mas piliin po natin na parangalan po yung ating Panginoon. Sabi nga po, ang isang alipin is hindi kailanman maglilingkod sa dalawang amo niya. Ganun po ba doon? So, tayo din po, bilang mga Kristiyano is alipin po tayo ng Panginoon. Ibig sabihin po, anak po tayo ng Panginoon. At hindi po natin kailangan at hindi po karapat-dapat na magpatira pa o purihin po natin yung dalawang Panginoon. So, lagi lang po natin tandaan na isa lamang po ang Diyos. At yun po yung ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba doon? At bilang pagtatapos po, dito po tayo sa, mag-iwan po ako ng isang Bible verse na makikita po sa unang Pedro, chapter 1, verses 6 to 7. 6, ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. 7, ang ginto, bagamat mas nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan na dakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So, lagi lang po natin tandaan sa ating buhay pananampalataya na kahit gaano mang karami ang kapagsubukan, magpatuloy lang po tayo at lagi po nating tandaan na katulad po ng isang ginto na bagamat nasisira, is mas nadadalisay po siya para makita po yung kinang at kintab po natin. So, ganun din po tayo bilang isang Kristiyano na magpatuloy po tayo sa paglilingkod po ng Panginoon dahil kahit napakaraming kapagsubukan, consider po natin ito as pagpapala dahil sa pamamagitan po ng mga natutulong bagay na ito, mas kumbaga nadadalisay po tayo at mas nagiging pino po tayo bilang isang Kristiyano at anak po ng Panginoon. So yun lamang po ang aking mababahagi. Malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Kaya po idara ko na po sa sama-samang pananalangin at ating pong unang ipanalangin ng ating pong mga sarili na mas mapino pa po tayo bilang isang Kristiyano at mag-alab po yung ugnayan at relasyon po natin sa Panginoon. Kaya po lahat ipanalangin. Diyos, maraming Jesus. Salamat po natin, Diyos. Salamat po yun. Family na wala pa pong lubos na pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya kung lahat ito, Jesus Christ, yes, pag-iad,
Kailangan po namin na pagmamali sa Pilipinas at all naman po yung ako nilang ibabasi po ang pagdaman ng ating bansa sa bilang ng mga tao na makakalain sa mga tao po ng aming salamat sa Diyos. Sa ating sa lugar, sa President, Government, Patuloy po natin dito panalangin yung mga tao po nakakaranas po ng sakit po sa kanilang mga pisikal na pangangatawan, ganun din po sa kanilang spiritual na pamumuhay. Dahil yung lahat. Yes, God. Wala po namin Diyos na banal. mentally, Lord God, heal, Lord God, pray for clarity from the Lord God, sa pag-ibig. Jesus, thank you, Lord God, for praying, Lord, give them clarity, whatever the confusion, even Lord, the deception, Lord, of the enemy, praying, Lord God, that your power, Lord God, that your word, Panginoon, siya pong reveal, Panginoon, sa kanilang buhay, that your design, Lord God, is order, Panginoon, siya pong mangyayari, Panginoon, at masunod, Panginoon, sa buhay ko ng bawat isa. Tuloy po natin yung panalangin, yung ating friend church, yung mga gawain po sa ating church, ministry man po yan, at especially po yung mga pastors and pastora po natin na mamuno po sa ating church. Tayo po lahat yung panalangin. meron kaming mga paniniwala, Lord God, sa mga malikot na bakal, dalaman po namin, Lord, na patuloy po namin maranasan lagi ang pagkakas ng Spirit of God. Hallelujah. We are praying, Lord, for your vision, Lord, lalo pa rin sa mga people, sa malikot na Lord God, mga leaders, Panginoon. We are praying, Lord God, for workers, missionaries, Panginoon, maging mga tuwarin, Lord, sa lugar, Panginoon, especially mga probinsya, Panginoon, ng Lord of Lords, Panginoon, dalangin po namin, na patuloy po umami, Lord, mga missionary, marami po kami maabot, Panginoon, ang inyong salita, lumawak pa po ang Lord of Lords, Panginoon, especially sa mga remote areas, Lord, ng aming bansa, at sa lahat po ng mga pinag-pray po namin, Lord God, ng mga lot, Lord God, properties, Panginoon, for your glory, Panginoon, hallelujah. We are praying, Lord, for prosperous years, Lord God, sa Lord of Lords, sa kabuuan, Panginoon, Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Nakila po namin Diyos na banal at makinig sa lahat. Sa pagpapatuloy po namin. Pagpasalamat, Lord God, sa araw po ito, Lord God, sa aming po na pagbulay-bulay na salita, Ama. Ilangin po namin na matimo po ito nawa sa aming puso at isipan na hindi lamang po ito, hindi lang po namin ito narinig sa aming kaliwang tenga, tumabas sa aming kanang tenga, Lord God, ngunit masalim po itong itanim sa aming puso at isipan, Lord God, magrema po ito, maukit po ito, Lord God, maitimo po ninyo ito, Lord God, sa aming puso at isipan upang maipamahagi po namin ito sa mga hindi pa po nakakilala sa inyo, Lord God. Praise you, Jesus, sa inyo lamang po pinakamataas na kapurihan, sa natatanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you po, Kuya Floyd. So tomorrow si Halel, sa church na tayo. Ano? Medyo matatapos na rin. So, Saturday po ang youth anniversary. Yeah, sa Saturday na. So, gagamitin po ulit namin. Yung promise land po. Next week pa. Next
next Ay, June 29 po. So, sa Promised Land po tayo. Alas 2. 6th anniversary. 6th anniversary po natin. So, may damit po tayo, no? Palak- Baka pwede muna natin palakpakan ng ating Diyos. Parang di niya deserve yan ng hina. Siyempre ang ating little pastor, si Pastor Floyd, palakpakan naman po natin. Nakaka-proud si Floyd. Palakpakan nyo naman ang bawat isa sa inyo. Yan, Katekram, nais kong pasalamatan ng ating mga nagagandahang mga guro. Si Teacher Rose, si Teacher Resi, tsaka po si Teacher Angelica. Maraming salamat po. Kasama po natin sila sa pagpapasa sa mga bata. Handog po ni Ma'am Ate From London. Yan po. Ate from London, maraming salamat po. Nag-enjoy ba kayo? Ayun. Okay. Baka pwede natin palakpakan din si Ate from London. Okay. Thank you, kids. Grabe, napakabuti ng ating Diyos sa inyo. Meron kayong mga ganyang teacher na napakababait. Tsaka napaka-bless nyo kasi meron kayong mga kaibigan na gaya nyong kada isa sa inyo. Yan yung yan yung wala yung iba na meron naman kayo. Yan, nakaka-proud lang itong mga bata, Katekram. Nakaka-bless yung masyadong napakagaling na mga nyo, mga magulang nyo. Nadala kayo sa ganyang Na Kuya Son. Actually, baka nga yung iba, sila pa lang yung Christian sa family. Kasi sa akin din. Pero kaya yun, so kayo yung gagamitin ni Lord sa family. Kayo ang magdadala. Muli po kami po nasa harapan niyo at pagkaroon natin po sa araw na po binigay niyo po sa amin ay Lord at po Lord, nagkakasalatin po kami sa binigay niyo po ulit na bagong karunungan po sa amin at mo din po ang karunungan po na yun ay mag-stick po sa mind po namin sa ilan po sa amin sa aming paglaki Lord at pagkaroon po nagkakasalatin po ako na nakapunta po kami dito na safe at mo din po ay gurit po yung baligo ang aming sasakyan po pauwi na maging safe and po na sa mga iisip po namin sa sarili po namin mga bahay Lord at Lord, nagkakasalatin po ako at hindi po maging po palaguin po si ate po from London Lord at sa kanyang pag-sponsor po dito po sa group po na Lord. Lord, lalo niyo po siyang palaguin na Lord sa araw-araw niyo po buhay at sa tulong po hindi po, binabalik ko na ang lahat ng pagsipat po. May nakalimutan kayong palakpakan, yung napakagwapong guitarist. Tsaka yung napakagwapong, anong tawag doon? Yung nagaganon? Beatbox. Yung ating beatboxer. Busy yung ginawa ng Sige anak, abang palakad papunta dito. Siyempre, suriti lang ang alasot. Okay. Sige, pagbigyan na ho natin yung mga bata, Katekram. Hanggang 7 lang dapat eh.
pagbigyan pa ho natin ng isang oras, Kategram.